Okay, magandang umaga sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman ang ating gagawin ngayon. Kape-kape sa umaga guys, no? Ang sarap magkape while we are listening to updates sa mga balita, sa politika at sa mga issues ngayon, no? Ito na nga, pag-usapan natin itong yung una natin pag-usapan, PCG Commodore J. Tariela naghain ng reklamo dito sa vlogger. Kaibigan pa naman natin ito, si Sas Rugando Sasot. Di ko maintindihan itong administrasyon ngayon na bakit ang mga nagkikriticize sa kanila ay kinakasuhan na nila. This is the opposite sa panahon ni former President Duterte dahil lahat ng mga kritisismo ni Duterte ay binabaliwala lang ni Duterte. Sometimes pa nga pinakikinggan ito ni Tatay Digong. Pero ngayon, mga vloggers ngayon, pinag-initan ng administrasyon. Ito namang si Sas Rugando ay expert niya itong field na ito. Okay? Instead na itong si PCG Commodore J. Tariela ay kumuha ng mga ideya o suggestion ng mga kritisismo ay kinasuhan pa, di ba? O ganyan ang administrasyon ngayon. Mamaya pag-usapan natin 'yan. Ito, pangalawa nating pag-usapan, aligasyon ni Rimulya, itong SOJ Rimulya, si Boying ito na Rimulya, sa pagwasak ng ebidensya sa kampo ni FPRRD. Yan ang kanilang bagong propaganda ngayon. Yan ang ipinalabas nila sa taong bayan na ito raw si Tatay Digong ang kanyang mga kaalyado sa administrasyon ay winasak raw, giniba itong ebidensya sa war on drugs. Imagine that one. Kayo yung ito yung opinion ko dyan. Kayo yung nagpahuli, sinakay nyo sa eroplano, hinatid nyo sa mga dayuhan sa ICC para makulong. Tapos ngayon, wala kayong mahanap na ebidensya. Isisisi nyo kay Duterte. Di ba? Isisisi nila kay Duterte. Kayo yung nagreklamo sa tao, di ba? Inihatid nyo. Ito, may kasalanan itong taong ito, ganun, ganyan. Ngayon, na wala kayong mahanap na ebidensya, ibibintang nyo sa kampo ng Duterte, winasak yung ebidensya. Wala pala kayong nakitang ebidensya. Unang-una, hindi nyo dapat hinatid yan sa ICC. Kasi kalap kayo ng kalap ng ebidensya. Wala kayong nakalap. Ano ngayon? Isisisi nyo kay Duterte. Grabe naman kayo. Mga sa kapalpakan nila, isisisi pa nila dito sa taong inakusahan nila. Grabe. Okay, mamaya buong detalye ipapakita natin. Itong pangatlo natin pag-usapan, Elizabeth Zimmerman, itong wife dati ni former President Duterte na nandoon ngayon sa The Hague, Netherlands. Meron po siyang update patungkol kay Tatay Digong at yan po ang ating pakikinggan, no? Ano na ba ang update kay Tatay? Mamaya papakita natin yan. At last but not the least, ito na naman, trending na naman itong si Mayor Isko Moreno. City Hall, eskwelahan, hospital sa Maynila, may disconnection notice na pala. Alamay natin, ano ba itong disconnection notice na ito? Tubig? Kuryente? Malalaman natin yan mamaya. Talagang ang daming problema ng Maynila nung pumasok si Mayor Isko, no? Ay, nako. Siya na nga yung mayor pero binilinan siya ng maraming problema sa Maynila. Kawawa naman si Mayor Isko. Pero anyway, kayong mga shout out sa mga kababayan natin dyan sa Maynila
Congratulations na meron kayong Mayor Isko Moreno. Don't worry, no? Full support tayo dyan kay Mayor Isko at dapat nyong pagkakatiwalaan si Mayor Isko dahil magaling yan. Okay? So guys, bago natin ito pag-uusapan itong mga topics natin, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video. 1, 2, 3, go! Ayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel na nanonood, mag-subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe, guys. So, subscribe na. Ha? Para updated kayo lagi sa ating mga balita. And yung mga cellphone nyo, ma-notify kung meron tayong bagong uploads, bagong mga breaking news. At kung nagla-live ang Donmar TV, malalaman nyo kagad. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe, 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Punta tayo dito una. Kawawa naman itong kaibigan kong si Sas Rogando, no? Alam nyo itong si Sas Rogando, matalino ito, no? Sobrang talino po ito. Ito po yung forte niya, no? Expert po siya dito sa mga when it comes to ganitong mga bagay. Di ko nga maintindihan itong si PCJ Commodore J. Tariela na sino siguro na may nag-utos sa kanya o na-insulto ba siya? Ito. Pakinggan natin itong balita na ito. Play. Benedict, ano nga ba ang mga sinabi ng content creator laban kay Commodore Tariela? Magandang tanghali, Nel. Ayon sa kampo ni Commodore J. Tariela, ay may mga content sa social media itong vlogger na si Sas Rogando Sasot mula nga noong July hanggang October ng 2024. Sa pagkakaalam ko, no, yung Facebook ni Sas Rogando nga, no, tinanggal ng di nga niya malaman kung sinong may utos na tinanggal ang kanyang Facebook account o yung Facebook page ba niya. Tapos ngayon, nung tumahimik na si Sas Rogando, tumahimik siya, biglang kinasuhan, di ba? Ano ba yan? As far as sa pagkakaalam ko kasi tumahimik itong si Sas. Kung makikita nyo ang kanyang Facebook profile, yung picture doon si Casper the Ghost Si Casper na yung nandun Ibig sabihin, patay na si Sas. Ghost na lang yan. Grabe ito si Sas magpatawa Anyway, ito, panoorin pa natin. Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson. Ewan ko dito kay Tariela masyado siyang affected kay Sas Rogando. Yun na, ito yan si Hontiveros, itong si Tariela. Alam nyo, no? Kung hindi ninyo kaya ang magkikriticize sa inyo, magkakaso kayo. Yan ang hindi ko maintindihan. It only shows, no? It only shows. Ito yung nagpapatunay na talagang ginamit nyo lang ang inyong posisyon sa gobyerno. Normal, demokrasya tayo. Kung meron, kayo nga ang naka-assign dyan. Sige. Pero, ang mga taxpayers, ang mga taong bayan, has the right to criticize our government officials kung sa tingin nila mali-mali yung mga ginagawa. Bakit ninyo kakasuhan? Example, itong si Hontiveros. Kinasuhan niya itong mga vloggers. Ikaw Hontiveros, why do you have to stoop down on the level sa vloggers? Dapat yung mga kaaway mo, yung mga karibal mong mga kaargumento, kapwa mo senador. Pumapatol ka dito sa ilalim ng mga vloggers Pati itong si Tariela, pumapatol sa level ng mga vloggers. Diba?
Why do you have to do that? Why? By the act of kinasuhan nyo ang mga vloggers, that means to say, mas matalino pa sa inyo ang mga vloggers. Oh, totoo. Dahil hindi nyo kinaya eh. Hindi nyo kinaya itong mga vloggers na ito, kaya kakasuhan na lang ninyo. Kasi, instead na kayo yung, you will feel na kayo yung mataas kasi kayo yung nandyan sa gobyerno, kayo yung naka-assign dyan, PCG ka, senador ka. Oh, I'm referring to the both of them, ha. Si Tariela at si Hontiveros. Dapat, ini-ignore ninyo ang mga kritisismo o pinakikinggan nyo na lang. Okay? Ang hirap kasi sa inyo, kapag ganito kayo, kakaso kayo kaagad, matatawag sa inyo, mga close-minded kayo. Oh. Kasi, hindi naman ako maniniwala na ingay lang ng ingay ang ginagawa ng mga vloggers na ito. Hindi naman siguro mag-iingay itong mga vloggers na ito if wala naman silang katuturan, wala naman silang argumento. Bakit hindi kayo, instead ba, kung sa tingin ninyo, mali itong mga pinagsasabi ng mga vloggers, di ba? Ipatunayan nyo na mali kami. Patunayan nyo na mali si Sas Rogando. Patunayan nyo na mali si Banatbay, si Crisette. Patunayan nyo. Hindi nyo kaya makipag-argumento, kakasuhan nyo na lang. Di ba? Oh, sasabihin ni Tariela na ito yung tama, kasuhan natin, doon tayo magdebate sa ating ano. Mali yan, sir. Mali yan. Ano, mataas na level na yung kaso-kaso na yan eh. Walang idinidulot sa bansa. Yan, away lang yan eh. Ang kritisismo po, that is part of democracy. Baka nakalimutan nyo yan. Ewan ko sa inyo. Anong... si Pipi Sara, puno ng kritisismo. Si former President Duterte, puno ng kritisismo. Lahat-lahat sila. Nabubulol na ako sa inyo eh. Pero ever since walang kinasuhan si Tatay Digong sa pagiging ganyan, hayaan nyo yung mga kritisismo na yan because demokrasya tayo. Kayo, pikon na pikon kayo. Sobrang pikon. For the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela sa... Paano siguro disinformation sa tingin niya, no? Siguro gagawin nila ito para magmukha talagang mali-mali yung sinabi ng mga vloggers. Sampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa tatlong issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una ay ang may natanggap umanong $4 million si Commodore Tariela na talent fee mula sa Amerika. Pangalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. At ang huli ay ang sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Ayon kay PCG spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot. People who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapan nila na to na as a gospel. Hindi sir, gano'n na lang siguro. No? Ang kinaso ninyo is yung mga aligasyon ni Sas na sabi nyo hindi totoo. Okay. Kung hindi yan totoo, patunayan nyo sa publiko. Hindi yung kakaso kayo. Mga vloggers yan eh. Mga kritisismo lang yan eh. 'Di ba? Kung nagawa nila yan, na nagpalabas sila ng mga istorya na ganyan na sa tingin ninyo ay hindi tama ito at kasinungalingan ito, patunayan nyo sa publiko para mapahiya itong mga vloggers na ito. Kung kakasuhan nyo, ang tingin ng taong bayan sa inyo, napipikon kayo napipikon. O, gano'n yung tingin. Truth, no? So, through challenging Miss Sasot dito sa court,
for him to produce evidence to say na factual at totoo yung ipinagpo-post niya na yan, I think this is the proper venue. Movement Against Disinformation naman nanindigan na ang fake news na ipinapakalat ni Sasot ay hindi lamang personal na paninirang puri kay Tariela. Bilang isang opisyal ng pamahalaan, ang mga ibinabatong ito sa kanya ay nakakaapekto na rin sa national interest. Napaka-importante ang public interest at national interest dito, di ba? Because basically ang kinommunicate ni Sasot sa kanya mga social media attacks against Commodore Tariela, if you side with the Philippines against China, we will attack you. Diba? Yun ang basic na basic na message doon. Ewan ko na lang itong mga pinagsasabi niya kung talagang sinabi ba ito ni Sas o ganyan, no? So, hinihintay pa naman natin ang statement ni Sas dito, no? Gitna tayo muna. Sige. Diba? Pero ang sa akin lang ba, in general, kayo mga government officials, no? Kayo mga nagtatrabaho dyan sa gobyerno, ang sa akin lang, huwag kayong mapipikon kung merong nagkriticize sa inyo. Instead, patunayan nyo. Public figure kayo eh. Diba? Ewan ko na lang, itong mga government officials na ito, ginagamit na itong mga cyber libel na ito. Para lang ito sa mga taong ordinaryo sana gagamitin. Ginagamit na sa politika ang cyber libel eh. Yan ang hirap sa atin. Dahil sa ngayon ay nakantabay ito yung para sa akin ito rin yung disadvantage ng cyber libel na nagawa na batas eh. Ito yung will silence yung nagkriticize. Ito rin yung at the end of the day, no, sa tingin ko lang, itong mga kaso na ginagawa nila, mananalo pa rin mga vloggers dito eh. Kasi sa korte, hindi yan papayag na na ikukulong na lang yung mga vloggers o babayad na lang yung mga vloggers, no? Kasi I believe naman itong mga vloggers na ito, meron siguro yung mga ilan na nagpapalabas ng mga fake news, no? Pero I don't think naman, akala ko kasi na itong si Sas ay meron siyang ginawang opinion patungkol sa mga strategic na concept o strategic na scenario diyan sa West Philippine Sea. Hindi pala. Kinasuhan pala raw ng mga kung ano-ano, mga 4 million. Ano ba yung sabi? Binayaran something. Kasi first time ko itong nakita itong balita na ito. Let us see. Tingnan natin kung ano ang magiging response dito kay Sas. Ayos, kung ano yung magiging sagot ng vlogger na si Sas Rogando Sasot nga patungkol sa isinampang cyber libel case ni Commodore Tariela laban sa kanya. At yan muna ang ating update mula rito. Okay, so let us see. Hintayin natin si Sas dyan. Okay, next topic tayo, no? Itong si Rimulya naman patungkol kay former President Duterte. Na ito yung pautot nila ngayon, okay? Pakinggan natin. Kayo yung nag-aakusa, di ba? Sila yung nag-aakusa. Ngayon, wala silang makuha ng ebidensya, isinisisi nila doon sa inaakusa nila. Una-una, labag yung pag-kidnap nyo kay Pangulong Duterte, kidnap nga eh. Di ba? Tapos ngayon, na wala kayong makuha. Shoutout nga pala sa mga Banateros brothers nating mga kaibigan dyan. Ang mga ebidensya, dinidelay nyo ng dinidelay. At tingnan mo ilang buwan na. Tapos, September pa. Yung actual na hearing niyan. So, ang ginagawa talaga nila dito, pinapahina yung katawan ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, na wala kayong makuha mga ebidensya, maninisi kayo dahil napapahiya na kayo. Dahil alam nyo na hindi kayo mananalo. Dahil alam nyo na dekalibreng abogado itong si Kaufman. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi ninyo. Para itong mga partners, ang ginagawa kasi nito, parang nag-aano sila niloloko na naman nila yung taong bayan na kapag natalo sila, wala. Sinira kasi ng mga Duterte yung mga ebidensya, kaya wala kami nakuha ng ebidensya. Nag-aakusa kayo inano nyo nga sinabihan nyo nga si PRRD na mamamatay tao
na lumabag sa human rights eh. Tapos ngayon, wala pala kayong ebidensya. So, nasaan ang hiya ninyo niyan? Correct. Paano kayo mananalo kung sa umpisa pa lang, sumusuko na kayo? Wala kayong maipakitang... Actually, sobrang unfair itong ginagawa ng DOJ. Imagine that one. Si former President Duterte, ginawa niya ang lahat para sa seguridad ng buong bansa natin. Gumawa siya ng programa ng war on drugs. 6 months, nag-promise siya, di ba? Tapos, instead na i-appreciate natin yung tao for being passionate sa kanyang ginagawa, sa pagmamahal niya sa Pilipino, ginamit nyo pa itong mga pamumulitika ng mga dilawan. Ang pasimuno dito yung kampo nila Trillanes, De Lima, Ontiveros si Tatay Digong, yung war on drug. Wala kasi silang makitang butas. Yung war on drugs, doon nila tinitira na marami raw ditong mga biktima, ganon, ganyan. Ngayon, itong administrasyong Marcos, to make the long story short, ginamit nila itong argumento ng mga dilawan. Hinatid nila, sinakay sa eroplano, para managot raw itong si Duterte sa mga biktima ng war on drugs. Hinatid nila, kasi naniniwala siguro sila sa mga aligasyon. Ngayon, na wala silang makalap na ebidensya, isisisi nila kay Duterte. Sinunog yung ebidensya. Grabe. Very unfair sa part ni former... Saan yung... Ito lang yung hamon natin sa kanila. Saan ang ebidensya ninyo na sinunog ng kampo ng administrasyong Duterte yung ebidensya na yan? Grabe naman kayo. Sana magkatotoo yung sinabi ni VP Sara, ang gaba dili magsaba. Ang gaba dili magsaba. Grabe naman, oy. Di ko talaga maintindihan ang mga tao na kapag mali sila sa kanilang mga aligasyon, isisisi pa doon sa kanilang inakusahan. 'Di ba? That is very pang-aapi sa ating former president. Ebidensya. Yan ang problema dito sa mga ito Alam naman natin kung ano talaga ang purpose, kung ano talaga ang mga hangarin ng mga lapugo na ito, kundi ang pabagsakin ng mga Duterte, lalo na si VP Sara Duterte for the sake of 2028 election. Partner. Hindi, tsaka simulat sa pool, wala talaga kayo Ang gwapo ni Jay, Kaibigan ko yan. Dinala ko dyan sa SMNI ni Jay, nakita kami doon at ginest nila ako. Jay, kumusta ka na? Gumagwapo ka na ngayon? Nagchat-chat kami ngayon dito hating gabi patungkol sa mga motor-motor. Jay, baki naman. Ebidensya. Huwag nyo na kami lokoy. Wala talaga. Yung sinasabi nila ebidensya na yun, kasi nungalingan yun. Una pa lang, wala talaga silang hawak na ebidensya. At wala talagang, kasi wala naman kasi talagang ginawa na mga ganyan. Yung kato niyan, 32,000 na mga namatay daw. Diba? Wala kasi silang hawak talaga noon. So ngayon, may pinapalabas nga lang talaga nila para hindi sila mapaya kung sakaling makalabas si Pangulong Duterte. Sabihin nila, sinira. Papalabasin nila, sinira ng mga Duterte yung mga ebidensya na yun. Paano magagawa ng mga Duterte yun? Kayo yung nasa kapangyarihan ngayon. Diba? Doon pa lang Anong magagawa ng mga Duterte? Kung sila, eto lang kung sila may kapangyarihan na sirain yung mga... Basta ang point yan, no? Ang point is, nagkamali sila. Ito analysis ko ito, Rimulya Sa tingin ko, nagkamali kayo. Kasi akala ninyo, may ginawa talagang kasalanan itong si Duterte. Nagkamali sila. Wala silang makalap ni ebidensya. Ang ginawa, sinisisi, gumawa ng istorya na winasak ang mga ebidensya. Ay, ito lang ang sa akin. Ano kaya ang mangyari
kapag si VP Sara na ang maging presidente sa 2028. Yan ang hinihintay ko. Kasi malapit na yan eh. Siguradong sigurado na po ako na maging presidente yan sa 2028. They will do everything to stop VP Sara to become the president. Pero ang taong bayan ang magagalit niyan kung haharangin nila yan. Kaya, lahat ng mga ginawa ng administrasyon ngayon laban sa mga Duterte, kung ano-anong mga aligasyon, akusasyon na ginawa nyo sa kanila, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa 2028 kapag bumalik na ang mga Duterte sa gobyerno. Yan lang ang sa akin ha. Good luck na lang sa inyo. Ay heto, punta tayo dito sa update ni dating wife ni FPRRD na si Elizabeth Zimmerman. Okay? Panoorin natin po. Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Yes. Welcome to the 30th Street. How are you today, Ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Skin and bones ang sabi niya. So, totoo nga pala na sobrang payat na ni Tatay Digong. Ito lagi sa picture na ito. She's really that, you know. And I asked him, I want to eat the food. Sabi niya, ayaw daw ng food. Ayaw na. And pabalik-balik daw. Hindi ba siya nilulunod? Yan ang laging sinasabi nila na one of the reason na pumayat si Tatay Digong ay yung pagkain, hindi niya bet yung pagkain doon. Tukan ng mga Filipino food? No. So whatever lang. Yeah, then at least he said that he is no longer taking any meds. At least okay yan, no? He's healthy. Parang tingin ko ha. So kung hindi na siya nag-take ng mga medicine, meaning to say, nag-improve yung kanyang health, di ba? Ang sa issue lang dito is yung pagkain. He's healthy, but as an old man, you never know. Yeah. Tulad na mahina na maglakad, you know. Yan na. But how is he with the weather, Ma'am, lately? Kasi sobrang init ng weather lately. I told him, sabi ko, malamig. Sabi niya, may init naman. Sabi ko, malamig pa rin para sa akin. Sabi niya, sabi niya, kasi matanda ka na. Pero mag-exercise naman si President. Hindi po rin. Ito nga yung aking pinagtataka eh. Nung tinanong si Ma'am Elizabeth dito kung nag-exercise pa si Tatay Digong, ang ginawa raw ni Tatay Digong ay nanood lang ng mga palabas, yung mga TV, no? At tulog, then nood na naman ng TV. Yun lang ang ginagawa ni Tatay, hindi siya nag-exercise. So ako, dyan pa lang ha, that is a sign of depression. Yung tao na laging natutulog. Kasi iniiwasan niya na maisip niya yung namimiss niya ang kanyang pamilya. Yan ang tuda ko. Namimiss niya ang kanyang pamilya at yung mga supporters niya. At tayong mga Pilipino. Gusto lang niya mag-sleep. Gusto lang niya manood ng TV. Yan. After daw the TV, sleep na naman daw siya. Yun lang. Yun ang galing. At saka nagbabasa naman siya ng libro, Ma'am. Yeah. Nagbabasa din. Pero not so much. Gusto niya yung TV. She was asking about how is Davao, ganon. Okay ba daw si Basti sa kanyang kwan because he is the mas acting mayor, diba? So, sabi ko, okay naman. There's no problem. Sabi ko, when your grandson is also the vice mayor, sabi ko, then the other one is the congressman, the second district. And he also asked me, did the Hugpong daw won? Sabi ko, yes. Most of them are from Hugpong. Sabi ko, ganun. Yeah, that's it. Meron bang message si PRRD para sa mga kababayan natin? Yes. He said, you go home. Yan ang pinakamasakit nga, guys eh. Ito yung message ni Tatay Digong ha.
Si PRRD para sa mga kababayan natin. Yes. He said, you go home. You go home. Thank you for your support. Ako rin, nagpapasalamat din sa inyo for your support. You go home. Thank you for your support. Meaning to say, nagpapakita talaga si Tatay Digong na he is very humble. Para bang siya na yung, ay, alam nyo naman, no? Pressure rin sa kanya na ang daming nakasupport sa kanya. Halos araw-araw merong gumagawa ng rally supporting Tatay Digong. E di syempre, iisipin rin ni Tatay Digong, hindi man napapagod itong mga taong itong nagrarally, di ba? So sinabi rin niya na, you go home. No, isipin nyo na lang yung mga buhay-buhay nyo. Anyway, matanda na ako. Saan ka makakita na isang leader na ganyan? Wala siyang pakialam kung hindi na siya susuportahan, basta ang importante sa kanya, nagawa niya ang dapat niyang ginawa at ng time na halos narco state na yung bansang Pilipinas. Lugmok na tayo sa ekonomiya. Wala nang investors. But Duterte saved the Philippines. I'm here also for my support. Sabi niya, mahal ang pasahe, umuwi ka na. Sabi ko, we will be here for as long as we are needed here. Sabi ko ganun sa kanya. But yeah, sabi niya, you go home and thank you for your support. Yun ang sabi niya. Tapos, yun lang. Sabi niya, I am okay. Sabi niya, you tell them I am okay. Ma'am, pwede pakisabi kay PRRD na hanggang sa dulo nandito yung mga Pilipino for health. Kahit umulan, mag-snow, bumagyo, hindi talaga kami aalis. You are so amazing. Yan talaga masabi ko sa inyo. You are so amazing. Thank you. Yung mga rallies ninyo, sometimes I cry. Yung bang, I could see your support, the Filipino support all over talaga. Actually, ma'am, tomorrow, July 5 and July 19, meron pong another events na prepared as a call to action, Filipinos in Solidarity para kay PRRD po. Oh, thank you for that. Pero yun nga, sabi niya, wag na daw. He is okay, wag na daw. Sabi niya, you go home. Tell them to go home. Thank you, ma'am. So, nagtanong man siya. Meron po maraming tao doon sa labas, sabi ko sa kanya. Just to encourage him that he is not alone. Meron ba question sa inyo ba? Yes, ma'am. Ma'am, nakakadagdag pressure po ba kami sa help ni PRRD? No. Hindi po kami umuwi. No. No, he is happy, but he doesn't want you to bother. Be bothered by that. We are not bothered, ma'am. It is our honor. Kaya nga, kaming mga supporters ni Tatay Digong, ginusto natin ito, di ba? Na magsuporta sa kanya bilang pasasalamat sa isang taong nagsakripisyo para sa atin. Ginagawa namin to kasi nag-sacrifice siya before. It is our bit as a Filipino right now. Thank you talaga, ma'am. Kasi po, ma'am, personally, wala po talaga akong pinapanilan na politics. In honor of my father, tas lalo pa si former president, para sa akin, mama, I do this for the country. Kasi, ma'am, kasi respeto yun, ma'am. Dati siya presidente, work hard for us. So this time, kami naman. Yes po, mabuhay po. I am very much thankful that you believe. That you believe on him. I believe on him also. Yes, actually, I told even when, we are in court, that was long time ago. I said, he is a good leader. That was the term that I said to the judge. He is a good leader. But there is something wrong. May flaw siya. So, for 25 years we got married. I think, yun ang nangyari pa sa amin na, okay, I need rest also. Parati na ako nagkakasakit, I have already my operations, So, but Ma'am Elizabeth, on behalf of all the Filipinos all over the world, we love President Duterte and the entire Duterte family, ma'am. We love you, of course, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. So, ayun po ang update kay Ma'am Elizabeth, ha. So, hindi pa rin tayo tumitigil na mag-pray dito sa ating minamahal na si Tatay Digong. Okay?
Dito naman tayo ha, sa trending lagi na si Yorme Isko Moreno. Itong City Hall, eskwelahan, ospital sa Maynila, may disconnection notice. Ano ba ito? Tubig o kuryente? Malalaman natin kay Mayor Isko. Panoorin. The City of Manila received a disconnection notice for Meralco, Manila Water, Manila Internet Service Provider. Tubig pala, no? Hindi binayaran. Bakit nagkaganito? Sa mga eskwelahan, health center, at sa city government facilities, no? Punta sa akin yung tesorero kanina. Amounting to na total ko kanina 133 million. Sige, bago tayo magsimula, unahin ko muna yung problema ng Maynila. Yung as urgent. Matagal na pala kami hindi nagbabayad sa inyo. March, April, May, June. Yung mga data dito. Alam nyo, siyempre hanap buhay niya yan. Ayoko naman pakialaman yung hanap buhay niya. At may mga tao rin kayong pinususweldo. Pag ang hanap buhay niyo tumatakbo ng maayos, yung mga taga-empleyado ninyo, makakapagsweldo rin ng maayos. Hindi na to politics. This is not about who to blame and what to blame. Reality check na to ng financial mismanagement, grave financial mismanagement ng gobyerno ng Manila kinabutan ko. They can claim whatever they want to claim. They can create issues that they want to protect themselves. But here I am before you, telling you the real score. Pagkatapos dumating yung disconnection notice nyo, dumating na rin yung singilin ng BIR. Amounting to 300 million. So lahat ng naikubling singilin na dapat binabayaran kayo sa ikang panahon, itinago yan o maaaring ipinagkailayan, ngayon bumubulagta sa amin at masasakripisyo. Imagine niyo, puputulan natin God Andres Bonifacio Hospital. Hindi, I mean, alam ko namang hindi nyo agad-agad puputulan. But still, I just want to be fair enough to every company that you need to get paid. You need to get paid. And this is a service rendered, product use, services used by the city government. Now, moving forward, bago ko i-discuss yung iba pang problema ng taong bayan sa kalsada habang kayo'y nagpo-construction. Unahin ko lang ito. Meralco, Glow, Smart, Converge, Manila, Manila Water. Pwede ba bigyan niyo ako ng breathing room muna? Pwede bang makisuyo na huwag niyo muna kami putulan ng kuryente, tubig, internet, and so on and so forth. Tingnan mo lang kung tingnan niyo ako mga 2 months. Ito ha, nanghihingi na po ng tawad si Mayor Isko na wag mo na kaming putulan. Wag niyong putulin muna. Kasi gagawa niya ng paraan, alam ko. Kung makakapag-update. Hindi ko kaya bayaran bigla. Pero kung makakapag-update ako within 2 months. Matitiis niyo ba 2 months na not being paid? Ayusin ko lang yung fiscal problem. Kanina nakakita na ako. Malaki magiging savings ko kasi yung sinabi kong 1,500 JO, maliit pala yun. 5,931 nowhere to be found JO. So, pag yun, hindi ko na-renew na ang June 30, yung iba doon, may savings ako. Tama ba?
siya namang ibabayad ko sa inyo. Pangako ko sa inyo. Huwag nyo nang putulan yung eskwelahan, ospital at mga pasilidad ng pamahalang munisipyo. So now, I'm begging you, pleading as mayor of the city of Manila, aasa sa amin ng tao. Aasa sa, wala nang ibang asa ng tao. Kasi kung puputulan nila yan, mas lalong magkaproblema ang Maynila. Mas lalong hindi sila makabayad sa kanilang utang, hindi mag-generate ng income yung Maynila, di ba? Pwede ba makisuyo, pagbalik ninyo sa mga boss nyo? Bigyan nyo lang ako 2 months muna. Pagka hindi ko kinaya, sasabihin ko rin naman sa inyo. Pag nakagawa ko ng paraan, hindi ko na kailangan sabihin mo, mararamdaman nyo rin naman. Dahil mag-update kami ng bills na. Pwede ba ipamitingan ninyo sa inyong mga boss nyo? I mean, sa mga boss ninyo. It's not a rhetoric question. It's really a question. Yes, who is from Meralco? I know you cannot answer directly to me now because you have bosses. But I hope you can find a space in your heart to understand the city government of Manila and the people of Manila. PLDT. Ano yung pinagtataka ko, no? Bakit hindi nabayaran? Yan, may corruption ba? Bakit hindi nababayaran? Yung mga nagdaang administrasyon nababayaran naman, di ba? Sure. Yes. We'll do the same, sir. Okay. A smart globe. Pati pala mga internet, no? Tubig, Meralco, lahat na pala ito. Internet, tubig, kuryente. Yes. Ha? Magbabayad ako, huwag kayong magalala. Hindi ako manunubat. Maniwala kayo sa... Dahil talaga, gagawin ko ng paraan niya. Maynila. Manila Water. Kasi I have to tell the people. They need to be informed of the situation. So, maaari ba? Pwede? So, yun po ha. Yun po ang masakit na realidad sa sitwasyon ngayon ng Maynila. Sana maagapan ito ni Mayor Isko Moreno. And I believe Mayor Isko, in his good leadership, masusolusyonan niya lahat ng problema na yan. Okay? So guys, libre po kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at usap-usap tayo sa comment section. Guys, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, subscribe na kayo, no? Libre ang mag-subscribe, guys. Libre lang 'yan, no? At thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.